Ngayong araw nga magde-day off sana ako. Magne-Netflix and chill lang sana ako ngayon. Kaso nga lang hindi ko pa na-open yung TV. Meron na kagad bumibili sa tindahan. Kailangan kong pabilin yun. Kasi ako yung tindero ngayon. Naglalaba kasi ngayon si mama. Kaya ako muna nakatoka sa tindahan. Mamayang gabi na lang siguro ulit ako manonood kapag sarado na yung tindahan. Yan pala yung lagi kong pwesto. Kapag nagtitinda ako, ay kapag kumakain pala. Charot! Dito na nga din pala ako madalas mag-almusal. Minsan maghapunan na din. Lalo na kapag tinatamad ako magluto. Habang kumakain nga ako dito, may dumaan na nagtitinda ng isda. Ay hindi lang pala isda, marami siyang paninda. Kaya tinawag ko talaga si kuya para makita ko kung ano pa yung mga iba niyang tinda. Nagtitinda rin siya ng suso. Meron din siyang tindang pusit. Kaya bumili talaga ako ng pusit. Kasi gagawin kong calamaris mamaya yan. Nakialaman ko na nga tong benta ni mama. Kasi bibili ako ng pusit. Papakainin ko na lang siya mamaya ng calamares kapag naluto na. Charot! May listahan din pala ako ng mga utang ko dito kay mama. Kaya kada kain ko dito, nakalista na kagad kay mama. Malis na muna pala ako sa tindahan kasi magluluto ako. Pero babalik ulit ako doon kapag may bumibili. Matagal na din pala ako nagkikrave ng calamares. Hindi lang ako yung nagkikrave, pati yung pusa. Matagal na din daw niya gustong kumain ng calamares, sabi niya sa akin. Charot! Nilagay ko na nga siya sa palanggana para malinisan na. At ang laki din pala ng mga nabili kong mga pusit. Yung palang isa dyan, bala kong gawan ng butterfly squid. Yung magmumukha sana siyang paro-paro G. Charot! 3 beses ko pala hinugasan yung mga pusit. Mas malinis kasi mas masarap. Heto pala yung unang beses na gagawa ko ng butterfly squid. Sinundan ko na nga lang yung napanood ko sa Facebook kung paano siya hiwain. Tinanggal ko na din pala pati yung mga laman sa loob. Parang malinis yung gagawin nating paro-paro G. Hiniwa ko lang pala dyan sila ng kabilaan. At heto pala yung naging resulta. Parang naging paro-paro G na pilay. Chot! Binalatan ko na din pala yung pusit. Di ko nga alam kung binabalatan pa to. Pero binalatan ko pa din para maging maputi na siya. Baka kasi nagsasawa na siya sa kulay niya. Kumbaga glow up. Charot! Tinuhog ko pala yung ginawa kong butterfly squid para hindi rin siya magmukhang pilay. Pagkatapos ko nga magawa yung butterfly squid, sinunod ko na tong isang pusit. Ito naman gagawin ko siyang calamares. Yung pabilog lang siya, mamaya ko pa pala lulutuin to. Kasi halos kakakain lang namin. Gagawin ko na lang din tong merienda mamaya. Habang naghihiwa nga ako, meron nga bumili. Hindi ko nga alam kung bibili ba yun o kung magpapapalit lang siya ng barya. Pinakialaman pa nga ng ate ko yung ginagawa ko. At nagulat pa nga ako dito kasi marunong pala siya manghiwa. Pabebe lang siya ng konti mga guys. Pagkarating ko nga, naabutan ko na siya nangihiwa. Sabi ko nga sa kanya, siya na yung pumunta sa tindahan para mabilis ko na din matapos tong niluluto ko. Hinugasan ko nga ulit tong mga nahiwang pusit na ngayon ay calamaris na. Ay mamaya pa pala kapag naluto na siya. Sobrang laki nga ng pagkakahiwa ko sa mga pusit. Sobrang laki nga, pwede mo siyang gawing bracelet. Charot! Pagkatapos ko nga mahugasan, nilagay ko na sila sa isang lagayan. Dito ko na lang din sila sasangkapin. Naglagay lang dyan ako ng iklog, pamintang duwog-duwog, at saka mga ibang pampalasa. Hindi ko na sasabihin yung mga ibang pampalasa. Baka kasi kopyahin nyo. Charot! Yung ibang pampalasa pala na sinasabi ko, asin lang, para lang magmukhang aesthetic. Hindi pa nga naluluto tong calamares, naghihingi na yung pusa. Hindi nga sa amin tong pusang to. Lagi lang siyang pumupunta dito sa bahay. Minsan nga dinadala pa niya yung mga barkada niyang pusa sa bahay. At ngayon nga buntis pa siya. Fast forward ko na. Kakagising ko lang pala dito. Alas 4 na to ng hapon. Yung gagawin ko muna pala ngayon yung sausawan. Lalagyan ko lang din ng pipino yung suka. May natry kasi ako nung isang araw na Toto Bits. Yung sausawan nilang suka merong pipino. Kaya tinry kong lagyan. Kasi ang sarap kapag may pipino. Lalo na kapag marami yung sibuyas. Tsaka syempre hindi pwedeng mawala yung pamintang duwog-duwog. Pagkatapos ko nga makagawa ng sausawan, naganda na rin ako sa pambalot sa calamares. Nagpainit na din ako ng mantika. Tapos kinuha ko na yung paro-paro Gina squid. Ilagay ko na siya dito sa pambalot natin na hawina. Kailangan natin siyang balutan kasi nilalamig siya. Chot! Sana nga lang magmukha talaga siyang paro-paro. Pagkatapos ko nga mabalutan siya ng hawina, nilagay ko na siya dito sa kumukulong mantika. Habang pinagmamasdan ko nga yung paro-paro Gina squid, parang hindi naman butterfly itong nagawa ko. Imagine niyo na lang mukha talaga siyang butterfly. Chot! Sobrang bango talaga ng amoy ng pusit kapag malapit na siya maluto. Lalo na kapag paro-paro Gina squid o kaya yung calamares. Nang matapos na nga siya maluto, ilagay ko na siya dito sa strainer. Tapos sinabay ko na din tong calamares. Sa totoo lang mga guys, ang tagal ko na naghahanap ng calamares. Wala rin kasi nagtitinda dito malapit sa amin. Buti na lang talaga, meron nadaan sa harap ng tindahan namin. Sakto pa talaga, ako pa yung nagtitinda ng mga oras na yon. Eto na pala yung naging resulta. Pagluluto natin ng paro-paro Gina squid at saka ng calamares. Inuna ko na muna palang kainin tong calamares kasi saglit lang siyang kainin. Medyo malaki din pala yung pagkakahiwa ko ng calamares. Ngayon lang din ako makakain ng ganto. Kasi yung mga nakakain ko sa kanto, sobrang liit lang ng mga yun. At legit guys, ang sarap niya. Lalo na kapag ikaw mismo yung nagluto. Samahan mo pa yung masarap na sausawan. Parang yung kinain ko nga dito. Konting calamaris, maraming pipino tsaka sibuyas. Chot! Huli ko na din palang kinain tong paro-paro Gina squid. Medyo malaki lang yung paro-paro G, pero parehas lang sila ng lasa. Ayun lang. Bye-bye!
Ngayong araw nga, i-date ko si Lola. Hindi na daw niya kailangan ng alalay kasi mas malakas pa siya sa akin. Charot! Pero legit mga guys, sobrang lakas pa ni Lola. At susulitin ko na din tong araw na to. Kasi naman malapit na akong umuwi. At saka minsan lang makapunta dito si Lola. Sobrang layo din kasi ng mga mall dito. Tsaka ng mga bilihan. Nasa 1 oras pataas din kami nagbiyahe. Kaya kailangan sulit tong araw na to. Tinanong ko pala si Lola kung pwede ko siyang i-date. Sabi ba naman niya sa akin, bakit? May kwarta ka ba? Sabi ko naman sa kanya, mangungutang tayo. Charot! Ginayaya ko pala maglaro si Lola dyan kaso ayaw daw niya. Kaya dumiretso na muna kami kung saan gustong bumili ni Lola. Dito na din pala kami unang pumunta. Mga bilihan ng gamit sa bahay. Medyo luma na din kasi yung iba niyang gamit. Kaya papalitan na din natin. Una nga namin pinuntahan itong upuan. Ang dami ko nga tinurong upuan dyan kaso ayaw daw niya. Ayaw daw niyang palitan yung paborito niyang upuan. Sunod nga namin pinuntahan itong mga tabo. Sabi ko sa kanya, palitan na natin yung tabo mula kasi medyo luma na. Kinuha ko nga to kasi parang mas matibay. Tinatry ko na din sa kanya tong color blue. Na mahaba yung hawakan. Sabi ko nga sa kanya dyan, pwede tong pang shower. At di ka na mahihirapang maligo. Kaso parang mas mahihirapan pa yata siya dito. Kaya mas okay daw tong dalawa. Pwedeng pamalo. Sa mga oras nga na yun, sobrang saya ko. Kasi naman sobrang appreciated ni Lola. Kahit konting bagay, sobrang natutuwa siya. Kapag nga nabili ko siya dito, sabi niya sa akin, nalipay daw siya. Kasi bago na daw yung gamit niya. Nalipay ako kay may ko na. Paano ka? Nalipay. Sabi ko sa inyo, nalipay si Lola eh. Yung nalipay pala dito, parang natuwa ako. Sunod nga namin pinuntahan tong bilihan ng mga banig. Papalitan na din namin kasi tong banig niya. Medyo luma na kasi yung banig ni Lola. Ayaw din kasi ni Lola yung foam. Mas gusto daw niya yung banig. Kasi sobrang init din daw ngayon. Pagkatapos nga namin makapamili, dumiretso na kami dito sa may cashier. Shoutout na din pala sa mga cashier. Bawal daw sila mag-cellphone. Kaya paki-screenshot na lang yung picture natin. Charot! Pagkatapos nga namin mamili doon, dumiretso na kami dito sa may grocery. Sabi pala ni Lola dyan, bakit daw napakadako ng kinuha kong cart? Nang nalagay ko na nga tong biskwit na nasa timba, sabi niya sa akin, uwi na daw kami kasi marami na. Ayaw na daw niya kasi nahuhuya na daw siya. Matagal ko na din palang gustong gawin to kay Lola. Kaso nga lang nung pumunta ako dati dito, estudyante pa ako. Pero ngayon tambay na ako sa bahay. Charot! Dinamihan ko na nga yung shampoo ni Lola para araw-araw malambot yung buhok niya. Nung isang araw pala natuwa ako sa tanong ni Lola. Sabi ba naman niya sa akin kung artista ba ako? Kasi kahit saan daw ako magpunta nakasama siya, may mga nakakakilala sa akin. Kaya shoutout na din sa inyo. Followers ko din daw sila. Kaso nga lang bawal daw cellphone sa trabaho. Sa mga oras nga na yan, sabi ni Lola, gusto na daw niyang umuwi. Kasi nahuhuya na daw siya. Di ko nga maintindihan yung iba niyang word kasi Ilongga. Yung naaalala ko na lang na sinabi niya, yung nalipay daw siya ng sobra. At nalipay din ako ng sobra kay Lola. Si Lola kasi yung tipong hindi pala hingi. Kung hindi naman niya kailangan, hindi niya naman papabili. At sobrang sipag pa. Nakikita ko nga sa kanya si Mama. Kasi ganyan na ganyan din siya. Kung lumaki nga lang ako dito sa Bacolod, baka makalola din ako. Sobrang saya ko din pala dito sa Bacolod. Kasi kahit saan ako magpunta, dito yung mga followers ko. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako nagbablog ngayon. Uy! Charot! At heto na nga yung hinihintay ko. Ginawa na ni Lola ang gusto niyang gawin. Kinuha na nga niya yung mga gusto niya. At nagulat pa ako, kumuha pa siya ng isang stick. Oh, parang bumalik si Lola sa pagkabata. At sa mga oras nga talaga na yan, sobrang natutuwa ako. Kasi hindi lang si Lola yung napasaya ko. Pati ako syempre, sobra ako natutuwa sa kanya. Pati nga mga kasama ko, sobrang saya. Kasi pag nasa bahay, madalang mo lang mapasaya si Lola. Pinakita ko nga sa kanya to kung gusto niya. Kaso di na doon pwede, tigulang na siya. Charot! Pagkatapos nga naming makapag-grocery, pumila na din kami dito sa mga linya ng mga senior. Ang konti nga lang ng pila dito, kaya mabilis lang din kaming makakabayad. Kami na lang din pala nag-punch dito. Tapos si Lola na yung nasa harapan. At habang nagpa-punch pa nga ako dito, may mga nakakilala pa ulit sa akin. At natuwa pa nga ako dito kay ate. Kasi naman, since 2020 pa daw siya sumusuporta sa akin. Buti na lang daw nagkita na kami. Masaya din ako kapag nakikita ko yung mga follower ko. Kasi kung hindi din dahil sa inyo, hindi ko magagawa yung mga ganitong bagay. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, palangga ko kayong lahat. Sana sa susunod naman yung iba makita ko rin. At pagkatapos nga namin mamili dito, umanap na din kami ng makakainan. Kasi sobrang nagugutom na ako. At palitan ko lang to music para sweet. Happy birthday Lola. Charot! Hindi niya birthday. Kakain lang kami sa paborito niyang kainan. Ito daw niya gustong kumain. Nanumana. Yan yung unang natutunan ko kay Lola. Tsaka yung nalipay. Sana nalipay ka ngayon Lola. Bumanat nga ako dyan kay Lola. Sabi ko sa kanya, palangga kita. Tapos natuwa din ako sa reaksyon ni Lola. Nawala tuloy pagod ko sa smile niya. Bye-bye!